Magandang araw po sa inyong lahat mga karibin natin at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas at eto nga mga karibin natin ang malaking pagkakaiba ni Duterte kay President Marcos Jr. Alin ang epektibong administrasyon, no? Yan po ang ating alamin mula po rito sa channel ni Lance TV. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay Lance TV. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-upload sa ating reaction video. At eto na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Eto na po. Sapagkat kailangang malaman ng taong bayan ano po ang mga dahilan. Bakit wala na siya sa kapangyarihan at si Duterte pa rin ang hinahanap ng mga tao. Dito niya ako napabilib and I think maraming Pilipinong bumilib dito. Napapahiya tayo sa buong mundo at napiperwisyo natin ang ating mga overseas Filipino workers, mga expatriates na nagtatravel sa airport dahil sa mga laglag bala. Yes. Sa loob ng 3 or 4 na taon hindi na-solve ni late President Noynoy Aquino. Nakakahiya. Ang daming biniktima ng sindikato na ito. Kay Rodrigo Duterte, 3 days tapos. Tigil ang laglag bala, hindi na nakabalik hanggang ngayon. Where can you find that kind of leadership? Number 2, nang sinabi niya na talagang magiging matiwasay ang mga barangay iskinita at wala nang maghahari-arian ng mga maton at drogista sa mga barangay at ligtas na makakalakad ang mga mamamayang sumusunod sa batas. Ginawa talaga niya ng totoo. Oh, may mga nangyaring namatay. May mga nagreklamo. May mga namatay din na pulis. But there are the courts that you can go and complain. Yeah. Yes. Pero overall, automatic in a matter of 3 months na umupo siya. First 3 months niya, 68% ang ibinagsak ng National Crime Index. Yes. Nationwide. Lalo na ang rape, ang homicide, murder, and robbery. So, ibig sabihin, natakot ang mga kriminal talaga sa kanya. At sa aking pamilya, 7 sa mga pinsan ko ang tumino at iniwan ang droga at sila ay naging matinong mamamayan dahil naging presidente ang isang Rodrigo Duterte. Dahil ba sa takot? Fear factor. Fear factor. Yan, And dali na respect natin yan. sa batas. Okay. Dali na natin yung ganyan talakayin sa fear factor, no? Kung saan, ayun naging pahayag ni VACC Boy Evangelista na parang nawawala na ng takot ang mga kriminal. Nakikita naman natin ang sunod-sunod. Kaya Eric, for example, balikan ko lang yung sa nangyayari sa ating airport. Alam mo ba na maraming nagre-reklamo sa customs? Oh, grabe. Yung Oh, balikbayan isa pa. boxes. Yung ano, Binubutas. diba, kumain ng... Yung balikbayan boxes Oh. ka, Eric. Officer? Ngayon maraming nagre-reklamo pero naglulok ng wala. pera, Frank, na Chocolate daw, dollars. sabi. Oo. Maliban doon. Yung mga Eric, alahas, relos, Dami. nawawala. yung Wala. kinukunan na ito ang naalala mo, nung nagsabi si Ka Eric, kung kayo'y nakita ng ganyan, ay mag-ingay kayo. At sampalin nyo. Gamitin nyo ang inyong karapatan na mag-ingay bilang isang Pilipino kung dyan sa airport na huwag kayong tumahimik. At sabi niya, pupuntahan ko kayo. Pupuntahan ko kayo. Pero ngayon Ka Eric, ang masaklap. Nangyayari pero wala daw inilalabas. At tahimik Correct. pa rin Ka Eric. Fear At factor. maraming nangyayari na kinukunan niya ng mga Exactly. balikbayan boxes. At pati mga abusadong pulis nawala sa panahon niya, Frank, natakot sa kanya. Naalala mo, Frank, ang pinakareklamo noon ng protector ay mga pulis. Inamin naman niya ng PNP, even si Bato de la Rosa, ng siyang chief PNP. But under his leadership, yung mga tiwaling pulis at mga involved sa droga, Frank, ubos, tanggal, alis, at tumiklop. Yes. At sana hindi na makabalik. Sana. Ang bilibid. Yes. Lahat na yan, ang mga malaking Chinese drug lords dyan, ay inisa-isa yan at pinaghihiwalay at pinutol ang kanilang sungay na dati na mayagpag sa panahon ni Laila de Lima ng siyang DOJ Secretary. Ang isa pang nagugustuhan ng taong bayan, Miss Ina, bago tayo lumipat sa isa pang mahalagang talakayan, sa seryoso na looming impact in effect ng El Nino at jeepney phase-out at anong dapat ihanda natin, ito pa, si Rodrigo Duterte nang siyang presidente po. At nang sinabi niya na lumapit sa kanya ang mga nandaraya sa buwis. We will mention Mighty. Yes. Mighty Tobacco. Sapagkat ito, Frank, open knowledge ito, news ito.
At nakikipag-ariglo sila noon sa kanilang tax delinquency na dinaya ang buwis at iba pa, mga kaso sa smuggling. Si Rodrigo Duterte ang nagpatupad na bayaran nila ng bilyon-bilyon ang kanilang buwis at in spite of the attempt na siya ay i-bribe. Hindi lumusot. Even ang PAL, if I'm Even not ang mistaken. Philippine Airlines sa kanilang paggamit nila, ginoong lusyutan ng kanilang kakulangan sa buwis at mga pagbabayad sa revenue sa gobyerno sa Terminal 3, nagbayad ng buwis. Dahil lamang Billion din. tinawagan sila at pinaabutan na gusto ng presidente na magbayad kayo ng inyong mga utang, otherwise i-take over ang Terminal 3 na yan at matitigil ang inyong operation. Ano pa? Nang mag-attempt na magpatupad ng paniningil sa buwis, sa metro ng tubig, more than 12 pesos dahil nanalo daw sila sa International Trade Arbitration Court sa Singapore. Ang Manila at Maynilad Water, Brother Franco, ng mga malalaking oligarkiya, Pangilinan, Ayala, Lopez. Sino ang pumigil nito? At sinabing subukan nyo at ako at ang pamahalaan ay maninindigan na matitigil ang inyong paggamit ng tubig na pagmamayari ng taong bayan, which is a patrimonial right and patrimonial source ng natural wealth ng bansa. Tumigil at hindi na ipatupad ang 12 pesos and 50 centavos per cubic meter na paniningil sa tubig na presyo dahil lamang sa kanilang pagrespeto, paggalang at pag-aalangan na abusuhin ang ordinaryong mamamayan. Sa panahon ni Rodrigo Duterte, naman. hindi ka pwedeng maghari-harian sa Pilipinas. Hindi ka pwedeng maging maton, mayor, gobernador, congressman, senador, kapitan sa barangay, o sino pa man, pulis at military, walang pwedeng maghari-harian over the people. Yun ang mensahe ni Duterte noon. May dugtong lang ako kasi Yan mga ka-review natin, no? Putulin po natin saglit. Pero ngayon mga ka-review natin, ano po bang napapansin nyo dito sa administrasyon ni PBBM? Hindi ba nga, di ba, pinaglalaban yan ni dating Pangulong Duterte, yung di ba, yung sa Maynilad at saka, di ba, yung sa tubig, mga ka-review natin. Pero ngayon, di ba, parang bumabalik na naman, mataas na ulit yung Ewan ko lang dyan sa inyo, pero dito sa amin, mga ka-review natin, mataas na rin po ang tubig at saka kuryente, mga ka-review natin. Pero walang dyan yung gobyerno natin, walang sinasabi. Ano pa ba? Ano pa ba ang napapansin nyo? Diba? Nung kapanahunan po ni dating Pangulong Duterte, mga ka-review natin, buong mundo dahil nga po sa COVID, mahirap din ang naranasan natin. Pero hindi naman ganun kataas yung mga presyo ng mga bilihin, di ba? Pero ngayon mga ka-review natin, napakalayo po ng mga war, di ba? Yung mga digmaan diyan sa Russia, mga ka-review natin, at saka, di ba? Sa ibang panig ng mundo, apektado po tayo, no? Parehas lang naman yan di ba? Pandemic, no? O kung sinasabi nyo yung logistic, di ba? Ganun rin naman kung, di ba, kung may pandemic, ganun rin naman problema pa rin yan ng taong bayan. Pero ang gusto ko lang iparating, mga ka-review natin, parehas po silang may inexperience, no? Na-experience na trahedya. But ang pagkakaiba lang, bakit hindi tumaas yung mga bilihin noon, no? Bakit ngayon nakakagalaw na tuloy ng malaya, no? Wala nang restriction. Pero bakit mas mahal pa tuloy ngayon, di ba? Yung bigas, nako, yung pangakong 20, times 3 na po. Ayan mga ka-review natin, hindi po natin tinitigilan yung mga presyo ng mga bilihin kasi isa po, ako mismo mga ka-review natin, ay apektado, di ba? Yung mga budget natin, medyo kulang na po mga ka-review natin. Kaya, eto, hindi naman sa nirereklamo talaga natin sa gobyerno. Siyempre, kailangan din natin gumawa ng paraan, no? Para makasurvive. Pero, ang ko lang, mga ka-review natin, dapat gumagawa rin ng paraan ng gobyerno. Pakita nila na tinutulungan nila yung mga katulad natin, di ba? Kasi, kung di dahil sa atin, wala rin naman sila dyan
'Di ba? Ika nga, tayo po ang dapat nilang pagsilbihan, no? Tayong mga mamamayan ng Pilipinas. Kasi naalala ko to dahil lang komento nating mga kababayan noon. Taga Mindanao kasi si dating Pangulong Rodrigo Duterte, pero siya lang ang nagkaroon ng will na ipalinis ang Manila Bay at ang Boracay. Exactly. Grabe Miss din yung Ina, pinagdaanan ng mga panahon. never done before. Miss Ina, napunta malapit ito sa lugar ko, Brother Franco, ang Boracay. Ang malalaking baho. hotel at resorts dyan, abusado. Sorry sa kumakain. Ang kanilang waste, direkta yan, nakabaon, nakatago, pero ang buga sa dagat. Sino nagpasarado para sila ay tumuwid ang mga kanilang illegal construction at illegal na mga disposal ng mga dumi ng kanilang negosyo? Rodrigo Duterte lang ang gumawa niyan. Yes. Actually, gusto lang may dagdag ka, Eric. Siyempre, kahapon, even nung Pasko, yung pinaayos na Manila Bay ay dinagsa ng maraming nating kababayan. Na dati Ganun siya ay kaganda. pinupunasan na Dati walang puro saysay basura. daw. Oo. Di Di ba? Pinaganda. Yung Ayun ang Dolomite pagbabago. Beach na Yung sinasabi. Dolomite Beach, yung Dolomite Ginamit ng CPP na sinisiraan ng CPP, NPA, Oh, nila, dahil daw Franz ito Castro, ay... nila. Oh, Yeah. yan, mga solsolero at Gusto kasi nila mga... yung mga madudumi, di ba? Oh, tama, dugyot. Gusto ko lang din Dugit eh. isingit dito ka, Erica. Ito, maganda rin na nabanggit dito ni sa ating mga Sige, sa chat go. box si Miss Eddie Baby Pink Roslyn yan. PRRD increase the salary of teachers and Yes. soldiers Nurses and pa. policemen. Nurses pa. And nurses pa. From 7,000 and 8,000 range, naging 16,000 to And I think 18,000. yung buong Laki, government di ba? employees natin, di ba? Meron tranche yun eh. sa kanya. Pinalaki ka, Eric, di ba? Na, At ito pa, Frank, ang hindi makakalimutan ng taong bayan. Sa Iraq at sa Syria, Yes. 3 taon di matapos-tapos ang digmaan sa ISIS. Sa Marawi, 4 na buwan tinapos ni Rodrigo Duterte at ng pamahalaan. Dami talaga. Bilib at saludo ang malalaking bansa na natapos natin ng mauti ISIS at DI Daula Islamiyah na mga pagkilos sa digmaan sa Marawi at na-handle ng maayos at na ipakita ni Rodrigo Duterte na alam niyo kung saan nangyari ito, Brother Frank? Nasa Moscow siya. Nang nilusob ang Marawi ng ISIS Mauti Group. Yes, the day, no? At the day na imimit niya si Putin, he canceled immediately the meeting with Putin at umuwi siya at hinarap ang krisis na ito. That's Rodrigo Duterte. The Yan. kind of decisive leadership na hinahanap ng mamamayang Pilipino. Of course, hindi siya santo. Yes. Hindi siya santo papa. Hindi siya Diyos para hindi siya magkamali. But for all, the overall assessment impact ng kanyang pagiging Pangulo, that kind of political leadership, lalo na sa CPP, NPA, NDF, Yun ang paborito ng part. iyon. Ilang porsyento ba ang dumapa ng NPA? 80% ng bumaba siya, lugmok ang NPA at ang kanilang naghihingalong kilusan ay hindi na makahinga, ngayon lang nagre-recover dahil sa kanilang unholy alliance with the Speaker of the House at nagagamit nila ang So yan mga karibin natin, no? Parang nandig po yung mga balahibok mga karibin natin, no? Dun sa mga nagawa ng ating dating Pangulong Duterte, mga karibin natin. Sa kabila po nun, mga karibyo, no? Patuloy pa rin po nilang sinisiraan ang ating mahal na dating Pangulong Duterte. Maging si BP Sara po ay nadadamay, no? Doon sa kanilang mga black propaganda laban po sa ating dating Pangulong Duterte. Di ba? Talagang medyo mga karabin natin, no? Pero sige, siraan nyo pa sila, yung mga Duterte, mga karabin natin. Kasi habang sinisiraan po ninyo, no? Kayong kung sino man kayo, di ba? Mas lalo po silang mamahalin ng taong bayan, no? Kasi makikita mo naman yung pagbabago ng ating bansa. Mula sa mga dilawan, mga karibin natin, isang pangulong galing ng Mindanao, no? Ang umupo at tinuwid yung mga pagkakamali, mga karibin natin, ng mga ilang dekada ng mga naging presidente natin, no? Paano ilang dekada na? Ilang dekada ng marumiyang Manila Bay na yan, mga karibin natin. Pero pag upo po ni dating Pangulong Duterte, di ba? Pinalinis. Kaya naman palang linisin. Di ba? Yung iba nga, mga karibin natin, di ba? Mula pa sa Luzon, mula pa sa Maynila, yung mga naging presidente. Pero they don't care about it, di ba?
No? Dinadaanan lang nila, marumi yung ano. Oh. Pero mula Mindanao, mga ka-review natin, siya nagpalinis. So, di ba? Mas malaking sampal yan sa kanila. Well, anyway, mga ka-review natin, ano man po ang inyong, kung kayo, ikaw na nanonood ngayon, ano man, ang inyong alam, no? Ng mga pagbabago, ng mga nakaraang, yung mga nakaraang pang-administrasyon, no? Simula nang umupo si dating Pangulong Duterte, at ngayon po, sa administrasyon ni PBBM, ano po ba ang inyong nakikitang pagbabago, di ba? May mga pagbabago bang ito talaga, marami talagang nagbabago ngayon, di ba? Well, anyway, kayo na po ang bahala kasi kanya-kanya naman po tayong opinion. Comment lang po sa baba para at isa lang po ng ating mga kababayan ang inyo pong nararamdaman patungkol po sa balitang ito, right? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video at huwag din pong kalimutan mag-subscribe kay Lance TV. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay Lance TV. Maraming salamat po.